Well, I can say that there are many supporters who I'm sure would gladly give out of their own pockets to ensure that the former president will return to the Philippines as soon as possible. The Vice President was saying a while ago that they will do all means to be able to bring the President back to the Philippines after elections or prior to the elections. Why not? That's his country. What would be That the was where he was legal... born. Why should he not go back? So, I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here, and he should go back to the Philippines as soon as possible. so that will be a route to be able to bring him back. You will be filing petitions or appeals to bring him back to the Philippines. Well, I think you're prior trying to the draw me election. on the chronology and when I'm intending on introducing an application for interim release. Interim release is part of the course of this institution. In nearly every case, an application for interim release is submitted. I'll file it when I feel it appropriate. When you said that supporters are willing also to help out of their pockets, did people reach out to you also about it? I was making a general observation. Okay. All right. But nobody has committed yet. You're trying to draw me once again. No. People love the former president, and I'm sure that they would pay out of their own pockets in order to ensure that he has the proper defense. Is this the first time you've encountered the president? Naniniwala si dating Speaker at incumbent Davao del Norte, Repicham Pantaleon Alvarez. Natakot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay former President Rodrigo Duterte, kaya pinayagan niya itong maaresto at madala sa The Hague. Takot sila. Yung surveys, makikita mo, pagkatapos bumaba yung ratings ng mga Duterte dahil sa walang tigil na media demolition effort, may congressional hearings pa at malamang may parating na iba pang mga kaso, bumabawi na ulit, pataas na. Si VP Sara nga, frontrunner na ulit para sa 2028 by a considerable margin, sabi ni Alvarez. May nagtraidor sa amin. Yan talaga ang sinabi ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. At yan daw ang dahilan kung bakit ura-uradang naipatapon si PRRD doon sa ICC. At malamang sa malamang, mga kababayan, ang ahas sa ito ay nandyan lang sa maliit na circle ng mga Duterte, mga kababayan. At inamin din ni VP Inday Sara Duterte na tanggap na niya na hindi na daw makakauwi ng Pilipinas ang kanyang ama. Panoorin niyo po, ha. Naniniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtraidor sa dating Pangulo na nauwi sa kanyang pagkakaaresto. Sino ang ahas na umaaligid-aligid sa mga Duterte, mga kababayan? Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila. Sino kaya, no? Maliit lang yung circle ni PRRD, mga kababayan, eh. Malamang kilala natin. Sino ang ahas na yan? Bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Inamin yan mismo ni John Vic Remulla, mga kababayan, sa interview, ha, na si Anyo ang kanilang intelligence, mga kababayan. At alam daw nila ang usapan. Sino-sino yung nandun, mga kababayan, sa Hong Kong. Malamang ang ahas andun lang kasama din nila. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila, but I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago, no, na uuwi si Pangulong Duterte. Kahit na traitor is traitor. Dapat malaman ngayon, mga kababayan, ngayon pa lang. Dahil uulit yan, mga kababayan, hanggat hindi nabubuking. Ayon pa sa bise, mismong si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pa uwi ng Pilipinas kahit na may arrest warrant na. Tapos anong sabi nung walang silbing scammer, mga kababayan, na si Christian Gaza? Sinisipan niya ang anak, mga kababayan. Isa daw anak ni PRRD na siya daw dahilan kung bakit nahuli si Tatay Digong na pwede naman daw hindi.
Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isinilbi ang warrant, Yan naman talaga dapat, dadalhin ka sa korte. pero hindi nga ito ang nangyari. Nang ilipad na ang Kinidnap. Diyan nagkamali ang mga bangag, mga kababayan. Dahil kung dumaan sana sila sa proper, mga kababayan, sa korte. Anyway, hawak lang naman nila ang korte. Pero minamadali nila, mga kababayan, Takot sigurong magkagulo, masipa ng disoras. Kaya dinukot. Diyan sila nagkamali dahil magagamit yan doon sa ICC. niya pa Netherlands. Agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman Oo, Nicolas ang pangalan, kagaya ni Nicolas Torre. para maging lead counsel ni Duterte. Ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man, si Nicholas Kaufman, ko po ang mananagot sa taong bayan. Sa ngayon, may mga kinakausap pang karagdagang dayuhang abogado si VP Sara pero hindi na raw niya papangalanan ang mga ito. Sana yung talagang trusted, mga kababayan, dahil baka kung sabon na naman, kasabwat, me. Kawawa si Tatay Digong. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea naman na unang kinilala Dapat may isang local, mga kababayan, na abogado. Sayang si Roque sana. Kaso wala Hindi pa sigurado ang kanyang visa, mga kababayan. ng ICC bilang legal counsel ng dating Pangulo, posibleng kumalas na rin sa kaso matapos isugod sa ospital. 2 beses hinimatay daw, mga kababayan, si Medialdea. Nabutan na Sayang. siya ng pangalawang collapse niya doon sa See? detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor. Wini-wheelchair din yan, mga kababayan Yan, kasalanan yan ni Bangag, mga kababayan, dahil dun sa pagdukot nila kay Pangulong Duterte. Napilitan din niya si Medialdea dahil hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang kaibigan. Pinusasan pa nga niya ni Torre. Sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. Sa ngayon, nananatili pa rin sa dahig ang Vice Presidente. May return ticket na raw siya sa Abril, pero hindi pa tiyak kung kailan siya eksaktong makakauwi sa Pilipinas. Nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Sino yan? Sino to? Si Robin Hood. Nagpunta ba ng Hong Kong si Robin Hood? Sana nga lang hindi ito ang ahas sa sinasabi ni VP Sara. Hindi naman siguro. Ang problema dito kay Robin Ib, nagpupunta-punta sa Malacanang, nagpa-party-party kasama si Admiral. Hindi naman siguro si Robin ang tinutukoy, Sana nga hindi. Pero Robin, wag ka nang pumunta sa Malacanang. Grabe, 2 beses ito nagpunta, mga kababayan, sa party sa Malacanang nung Christmas. Kasama si Kukubid Pimentel. Diyan ka na lang, Robin. Wag ka nang lumapit-lapit sa mga demonyong iyon dahil baka maalok ka o you want some na. Delikado. Sa Pilipinas, nilinaw rin ni VP Sara na tuloy ang trabaho niya kahit nasa abroad siya. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Pero pag-amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi makakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Mga kababayan. Tayo rin, mga kababayan Although umaasa tayo, mga kababayan, na talagang maiuuwi si PRRD as soon as possible. Pero the fact na nagkuntsabahan ang mga bangag, mga kababayan, at ICC. Pinakidnap nga nila, mga kababayan The fact na ginawa nila iyon, pailalim with the ICC. Kahit pa innocent si PRRD, patatagalin nila ang kaso, mga kababayan. Aabot yan ng dekada. Ilan na ba edad ni PRRD ngayon? Kawawa ang Tatay Digong. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing Tanggap na. at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Yan naman talaga ang sinasadya nila, mga kababayan. Saktan si Sara. Kahit hindi aaminin ni Sara, mga kababayan, pero deep inside nasasaktan yan bilang anak. Nagpapakatatag lang yan, mga kababayan, dahil wala na Siya na ang next, mga kababayan. Sabi nga ng Tatay Digong, siya ang alpha. Hindi na siya Kailangan niya maibabalik. magpakatatag. Hindi siya na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Pinasalamatan Sana nga hindi. naman ni VP Sara sa Senator Amy Marcos sa Huwag kang magpasalamat dyan. Ginagamit lang yan para sa kanyang kampanya, Sara. paglunsad ng pagdinig sa Senado. Sabihin namin. Anong papapala natin dyan, mga kababayan? Wala naman. Nakulong ba ang mga iyan?
Ang dapat nating antayin ang Korte Suprema. Nabigyan patuloy sila ng stage, mga kababayan, para magkalat ng kasinungalingan. sa pag-aresto sa dating Pangulo. Pero sa kabila niyan, wala pa raw silang napag-uusapan tungkol sa posibleng endorsement sa eleksyon. We already lost a former president. Nawala na sa PRRD sa atin. So, late na tayo. Kaya nga, Too sinabi late. ko kanina, kung Nakatangay na nila na ipatapo na sa ICC. hindi ko lang maalala kung nasabi ko ba. Pero ways forward na lang tayo. Unang-una, sino ang mananagot? But we don't expect na merong papanagutin. Pangalawa, anong gagawin natin Si Bangag, ultimately. as a country, as a nation, moving forward? May darating na eleksyon. Ano bang dapat natin gawin dyan? Vote straight, PDP laban. Ang gusto ng lahat, pagbabago. So, meron tayong option na 10 senador Sampu? at Sampu ba? meron pa tayong daming tanong sa nangyari sa ating budget. At huwag kalimutan yung mga asunto ng mga bangag, mga kababayan. Kaso lang, itong Korte Suprema, ang tagal, mga kababayan. Sobrang tagal. Kumilos.